Nasaan si Carding? Hindi ko yata nakikita. Pakalat-kalat ng mga kliyente niya, oh. Mamaya sabihin ng mga yan wala nag-aasikaso sa kanila. Nagpapahinga, ate. Napagod daw sa dami ng mga nagpapagamot. Medyo mainit na nga po ang ulo kanina. Ganun ba? Yung ibinigay ko na amulet coin, nasa bulsa ba? Pinabindisyonan ko yun at dinasala na din. Madaming maiinit ang mata. Maganda nang nag-iingat. Ako na lang ang nagbulsa, ate. Nagalit nang iabot ko eh. At nung sabihin ko na itabi sa kanya bilang proteksyon niya. Hindi raw niya kailangan kasi balot raw siya ng baluti ng balabal ni Kristo. Okay lang yan. Gamitin mo na lang. Maganda din yan na pampakapit ng bata. Ha? Ate, hindi ako buntis. 40 na ako. Malay naman natin. Yun ang bulong sa akin eh. Pagkakita ko sa'yo ngayon, ang sabi ay magpa-pregnancy test ka daw. Ganon? Patagal na kaming nawalan ng pag-asa ni Carding na magkakaanak pa kami. Ilang beses na kaming sumubok, pero hindi talaga makabuo. Magpatingin ka sa doktor bukas. Huwag ka din masyadong ma-stress. Tandaan mo, kapag buntis, dapat good vibes lang. Baka mamaya, paglabas ng mga yan, nakasimangot. Mga, ate, hindi naman ako aso kaya baboy para mag-anak ng marami. Binibiro mo ko eh. Basta bukas, pumunta ka sa center. Baka nga nagkakamali lang ako eh. Hindi naman ako Diyos para maging on point ang visions ko. Ha? Anong nangyari kaya? Ang lakas naman ng sigaw ng lalaking yun. Halika, puntahan natin. Baka kung napapalo na siya. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Madam Venus, at sa mga staff ng Team Aswang Diaries. Ako po si Lisel. Nitong Marso ay nagsagawa na ng Ash Wednesday kaming mga Katoliko. Umpisa na ng aming pangingilin. Bawal na ang pagkain ng anumang uri ng karne. Sabi nga ng mga pari, maging ang karneng buhay. Sa panahon na papalapit ang mahal na araw, dumadami ang mga nagsasabi na sila ay ginagabayan o mga may kakayahang espiritual. Hindi lang isa o dalawa ang nakita ko sa mga social media na nanggagamot. Ang aking ibabahagi sa inyo ay isang kwentong hangad ko na kapulutan ninyo ng aral. Ngayon pa lang, pinaaalalahanan ko na kayo na huwag ninyong paglalaruan ang mga espiritual. Iba silang maningil. Nagsimula ang lahat sa pabasa ng pasyon na isinagawa namin sa isang baryo na maituturing mong masagana. Isang manggagamot ang aking asawa at mga dayo kami sa lugar na iyon. Dahil sa madalas naming pagdalaw sa naturang lugar, nagdesisyon kami na magpatayo doon ng bahay. Nagpatayo din kami ng bahay dasalan. Bakit? Anong nangyari? Dinig sa labas ng sigaw mo. May masakit ba sa'yo? May impacto akong nakita. Pula ang mata. Titig na titig sa akin. Para akong lalamunin. Ha? Anong sinasabi mo? Okay ka lang ba? Paano makakatuloy ang impacto rito? Lagi tayo nagpapabindisyon ng bahay. Totoong nakita ko. Ang baho ng hininga. Nilapitan ako tapos sinakal ako gamit ang buhok. Amoy nabubulok na laman yung mga hibla nun. Lisel, pasuyo na. Pakisara mo ang pinto. Opo, ate. Kahit amoyin niyo pang leg ko eh. Amoy bangkay oh. Ang baho. Amoy bulok na laman. Carding, mabuti pa. Kumalma ka muna. Huminga ka ng malalim. Dahan-dahan para maglinaw ang isipan mo. Ate, hindi ako nagloloko. May impacto talaga dito kanina. Maniwala ka, amoy ko, ramdam ko. Hindi yun guni-guni, lalo hindi pa naginip lang, umaligmata. Uli-uli ka, Lagyo. Uli-uli ka, Lagyo. Carding, bumalik ka. Ha? Ano?
Nasisiraan ka na ba ng ulo, ate? Abay, magugulat ang mga nagdarasal sa sanktuaryo. Nakakahiya, mamaya sabihin may nag-aaway dito. Karding, tinutulungan ka lang ni ate. Tinutulungan? Bakit? Bakit tutulungan? Anong meron? Ano ako, baldado at tutulungan? Karding, Tayo ni Lisel. Okay na yan. Sige, Karding, magpahinga ka na. Kailangan mo yan. Mamaya, dadami na naman ng mga tao. ate, bakit ka nag-uli-uli ka lagyo kanina? Sa batang maliit lang yun, di ba? Pwede pa ba yun sa mga matatanda? Pwede din yun sa matatanda. Kapag nagugulantang habang nasa kalagitnaan ng tulog. Kapag napansin mo na parang wala sa tamang hulog, ibubulong mo yun sa bunbunan. Pagkatapos ay tawagin mo ang buong binyagang pangalan para bumalik ang bait. Ganun pala. Bakit kaya hindi na lang ikaw manggamot, ate? Napapansin ko, ang dami mong alam eh. At talagang matalab. Kahit nga si Mayor. Sa'yo nagtatanong kung lalabas siya tuwing may eleksyon eh. Hindi ako pwede. Mahina ang katawan ko. Siya nga pala, mamayang gabi, budburan mo ng asin ang tulugan ninyo. Kabitan mo din ng palaspas ang pintuan. Sige, ate. Huwag ka ding matutulog na wala kang kalasag. Kahit ang medalyon ng mahal na Birhen ng Lourdes ay ibulsa mo kung matutulog ka. Bakit, ate? May nararamdaman ka bang panganib? Masamang espiritu? Inkanto? Maligno? Pinakyaw mo naman. Pero biro nag-aalala lang ako. May kakaibang pakiramdam lang kasi ako eh. Tamang kutob, ganon. Mas mabuti na din na mag-ingat. Kinagabihan, sa gitna ng aking pagtulog, at habang tuloy ang walang tigil na pabasa ng pasyon, namulatan ko ang isang aparisyon ng malaking anino sa aking tabi. Nagbabagang pula ang mga mata noon. Nang malinaw na ang aking ulirat, naging malinaw ang lahat sa akin. Hindi yun anino. Isang bata na may putol at nagdudugong tuhod ang nakatitig sa akin habang ako'y nakahiga. Pumunit ang aking tili sa kalagitnaan ng gabi. Ano ba, Lisel? Narinig ng mga nagdadasal sa sanktuaryo ang tili mo. Mamaya sabihin ng mga yun na nababaliw ang asawa ni Apo. Apo? Kailan ka ba magigising, Karding? Hindi ka manggagamot. Nagbabalat kayo ka lang. Nagsaulo ka lang ng mga Latin mula sa libro ni ate. He! Pagtigil ka! Kapag talaga lang may nakarinig sa'yo. Ano kung may makarinig? Mananakit ka? Ipapahato mo din ako sa gabay mo? Tumigil ka! Ano bang problema mo? Anong ipinagkakaganyan mo? May nakita ako dito. Hindi ako nagloloko. Hindi ako nag-iisa. Nandyan kanina. Pues, ako wala. May third eye ako. Wala akong nakikita. Ano bang problema mo? Sinabi ko na sa'yo na may nakita ako. May nandito kanina. Minumulto tayo. O baka inaaswang. O baka pareho. Ewan ko, basta may nakita ako. Sige nga. Anong nakita mo, ha? Ang multo ng batang ginamot mo. He! Magtigil ka! Hindi yan totoo. Anong multo ng bata na ginamot ko? At bakit nagbumulto dito? Kasalanan ng nanay niya kaya namatay ang batang yon. Pero yun ang nakita ko. Hindi ako magsisinungaling sa'yo, Karding. Itigil mo na ang pagkukunwari mo. Kailan ka pa ba magigising? Kapag siningil na tayo ng karma? Palaging sinasabi ni Ate Corina, ibang maningil ang mga espiritual. Parurusahan ka ng gabay. Ayan oh, bumubulong sa tenga ko. Sinisira mo daw si Apo. Hindi ako peke. Bakit? Natatakot ka? Ayaw mong marinig ang katotohanan? Alin sa dalawa, ha? Napeke ka? O ang katotohanan na ang kaluluwa ng batang yun ay hindi matahimik? O baka pareho? Itahimik mo yung gabay mo na ubod ng tabil. At yung dila mo na makate. Baka nakakalimutan mo na dahil sa pagiging manggagamot ko, nagkaroon tayo ng malwa na buhay.
Hindi na tayo basta nakaasa kay ate. Ano ba? Kandi, nasasaktan ako. Nababaliw ka na. Sa susunod na banggitin mo pa yan at subukan mo kong kalabanin, kakaskasin ko ang buong labi mo ng asin. Salamat ka at nakiusap ako sa gabay na huwag kang hatawin. Kailan mo kaya makikita ang mali mo, Karding? Hindi mo makikita na iba ang power of the mind sa totoong may gamit. Na nagkakataon lang ang lahat at inaakala mo yun bilang katotohanan. Mas madami kang nasasalanta kesa natutulungan. Tanda ko ang pangyayaring yun. Isang bata na may namamagang tuhod ang dinala sa kanya. Sabi na ni Ate Corina na hindi yun gawa ng bati o ng kung anong espiritual. Yun ay natural na sakit na kailangan ng doktor. Pero iginiit ni Karding na dyablo ang may gawa. Siningil niya ng malaking halaga ang nanay ng bata. Matapos sabihing magaling na yon. Makalipas ang isang buwan, sumakabilang buhay ang bata. Karding, nandyan si Tia. Gusto ko na makausap. Ano? Sino? Yung nanay nung bata na ginamot mo, yung may bukol sa tuhod. Pagpapasalamat yan sigurado. Sino pang magpapagaling sa anak niya kung hindi si Apo? Sige, papasukin mo. Ipag-slice mo ng fruitcake na galing doon sa mamahaling pastry shop sa Makati. At ipaganda mo noong green tea galing London. Oh, dumayo ka pa. Hindi ba mahirap ang biyahe? Okay nang hindi ka magpasalamat kay Apo, ang mahalaga ay napagaling ko ang anak mo. Alam mo naman tayo, talaga namang tsuba-tsamba. Tsambang tumbok. Express kasi bumubulong rekta sa ama. Oo. Tsuma-tsamba. Yun lang naman talagang gamit mo. Tsamba. Magaling kang mambolay eh. Dinadaan mo sa matatamis na salita, sa pasabog. Hindi ka na nangilabot. Tao ka pa ba? Napakasinungaling mo. Masama yan. Tinulungan ko ng anak mo. Nang bintang ka pa. Baka hatawin ka ng gabay. Dapat matuto kang magpasalamat. Magpasalamat? Matino ka pa ba? At bakit ako magpapasalamat? Para saan? Sa pagpatay mo sa anak ko? Ikaw na peke ka? Huwag ka! Aba! Parurusahan ka talaga. Hindi ako peke. Kita mo, mamaya, mamalasin ka at magkakaroon ka ng mabigat na sakit. Peke ka! Pinatay mo ang anak ko! Ang yabang-yabang mo pa nung ikutin mong bahay namin. Diablong sabi mo? Diabloin mong mukha mo! Isa kang uwad! Abat, sira ulo ka no? Kung namatay man ang anak mo, kasalanan mo yon. Lalo ka na! Sabi ng gabay, hinubad mo ang medalyon na sinabi kong wag na wag huhubarin. May tukod ng tungkod ni Moises yun. Sinungaling ang gabay mo kung ganon! Sumpain ka ng langit! Nagkaroon ng nickel allergy ang anak ko dahil hindi ko yun inialis sa kanya! Mapuputol yung dila mo. Napakasinungaling mong babae ka. Papaluin ka daw ng mga gabay ko. Sabihin mo sa mga gabay mo, siraulo sila na kumakampi sa peke na katulad mo. Ang dapat sa'yo magpatingin sa mental, hindi ka totoong matalab. Sinabi ko sa inyo, basta 100% ang tiwala nyo sa akin, mabubuhay ang anak mo. Anong ginawa mo? Panay ka tanong. Ayan, nagalit ang gabay. Hinataw kayo. Siraulo ka, peke! Makakarma ka din, makikita mo. Isa kang huwad! Kahit ano pang sabihin mo, ang katotohanan na ng pagiging pilosopo mo ang pumatay sa anak mo. Umalis ka na, baliw!
bago ka hatawin ng mga gabay ko at bigyan ka ng sakit na walang lunas. Makukuha mo din ang karma mo! Tandaan mo yan! Wala kang konsensya! Ano yun? Bakit may nagwawala? Galit na galit, ha? Wala, ate. Baliw na kliyente. Baliw. Ano na namang ginawa mo? May ganito na ding insidente sa atin, ha? Ikaw din ang sangkot doon. Ate, wala akong kasalanan. Ginamot ko na nga yung anak. Abay, sinugod pa ako. Peke daw ako. Pasalamat siya at nagtitimpi ako sa kanya. Kung nagkataon, ikinulong ko na sa bote ang kaluluwa nun. Karding, huwag kang ganyan. Maging mapangunawa ka. Nagluluksa yung tao na wala ng anak. Ay, hindi. Kapag ako napikon, makikita mo na lumalakad yan ng tulala. Kahit ang mga gabay nagagalit sa kanya. Walang utang na loob. Mapadalhan nga ng malas ang pamilya nun. At nang madala. Karding, may buhay din ang mga yun. May buhay din ako, ate. Ginagalit nila si Apo. Makikita nila, kulong sa bote yan. Ibabato ko sa dagat. Nagmulta na kami last time sa munisipyo, ate. Ha? Bakit? Parang hindi ko nabalitaan yun, ah. Nahuli siya na nagbabato ng mga garapon sa dagat. Nagbigyan siya ng violation ticket. Dinibati niya yung tauhan ng munisipyo. Ay, naku, Karding. Matigas ang mga binitiwang salita ni Karding. Pero kita ko na may nginig sa kanyang mga kamay. Batid ko na alam ni Karding na totoo ang sinabi ng babae na peke siya. Na hindi talaga siya matalab. Ang mga sumunod na gabi ko ay puno ng pangungot. Humihingi ng awa ang bata. Lumuluha ng dugo habang lumalakad na putol ang tuhod. Amoy ko ang bulok niyang laman. Ang batang yon. Bakit ba ayaw akong patahimikin? Gabi-gabi na lang. Hayaan mo naman ako makatulog ng maayos. Karding! Karding! Gising! Karding! Binabangungot ka! Hindi. Hindi kita pinatay. Wala akong kasalanan. Lumayo ka! Lumayo ka! Karding! Gising sabi! Nasaan kang impacto ka? Tutunawan kita! Hindi mo ako matatakot! Karding! Binabangungot ka! Tubi, gusto mo bang ihuwa kita? Basang-basa ka ng pawis, oh! Bangungot ka dyan! Hindi ako binabangungot! Karding, saan ka pupunta? Sa banyo, mag-aalis ang visit. Lalabas lang ako sa may terasa. Magpapahangin. Sige lang. Lord, gabayan mo po ang asawa ko. Bigyan mo po siya ng linaw ng isipan. Huwag mo po siyang pabayaan. Panatilihin mo siyang ligtas. Makita po niya ang tamang daan. Ikaw ang daan ko. Hanggat nandito ka, hindi ako maliligaw. Kay Lord ka sumunod, Karding. Siya ang tamang daan, walang iba. Sorry. Sorry nung nakaraan. Hindi na tayo nagkausap. Busy kasi ako sa dami ng nagpapagamot. Naiintindihan ko ang pag-aalala ninyo ni ate. Gusto ko lang maintindihan nyo. Nakaya ko ang sarili ko. Alam kong ginagawa ko. Okay, sige. Naiintindihan kita. Bati na tayo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Magtatampo na talaga ako. Opo. Sorry na po. At saka, makinig ka kay ate. Kahit kailan, hindi ka pa naman ipinapahamak ng ate mo. Mahal ka noon sobra. Alam ko. Medyo... Alam mo yun? Ay, hindi.
Minsan kasi pakiramdam ko, maliit na bata pa din ang tingin sa akin ni ate. Sus! O siya, para sumaya ka naman, may ibabalita ako sa'yo. Malapit ng mahal na araw? Oo naman. Nakita ko nga. Ay nako, ngumuso na. O sige, ano yon? Buntis ako. Kambal. Talaga? Kung kailan 40 na tayo? Ang totoo niyan, sinabi ni Ate Corina sa akin, kambal daw. Ayaw kong maniwala na buntis ako, kaya nagpa-test ako. Ayun, positive. Hindi pa masabi kong kambal nga. Parang medyo napurol na yata si ate sa mga vibrations niya. Bakit naman? Tama naman siya na buntis ako. Ang sabi niya, kambal. Pero wala sa pamilya namin ang kambal. At alam kong sa pamilya niyo, wala din, hindi ba? Saan manggagaling? Oo, pero alam mo naman si Ate Corina, di ba? Never pa siyang pumalya sa mga vibration niya. Tumatanda na rin kasi si ate eh. Humihina na, pumupurol. Malay naman natin. At saka sabi ng iba, ang mga may gamit daw, lalong tumitindi habang naedad. Sa dami ng natututunan at experience. Okay. Pero mas interesado ako sa balita mo. Magiging tatay na ako. Excited ako, sa wakas sa kabuo na rin. Akala ko talaga hindi na eh. Ako din, mukha na akong lola kapag nagkataon. Wala silang pake. Magiging tatay na ako! Yahoo! Sa kabila ng masayang balita, nagpatuloy ang mga bangungot ko. Maging si Carding ay binabangungot din. Kaya nang magsabi si Carding na magpapabasa siya ng pasyon, alam ko na ang tunay na dahilan. Pagpapasalamat ang dahilan ni Carding. Pero para sa akin, paraan niya yon para maibsan ang takot niya sa kanyang mga bangungot na hindi niya maibahagi sa akin. Oh, anong meron? Magpapabasa ba kayo? Oo, ate. Biglaan naman yata. Magpapasalamat daw, sabi ni Carding, dahil sa pagbubuntis ko. Okay naman yun. Para sa Diyos naman yun eh. Pero dayo lang tayo dito. Oh, anong sabi ng mga tao? Excited, kasi pabasa daw ni Apo. Ewan ko na. Oh, bakit parang doubtful ka? Kasi, ang totoo niyan, ate, ilang gabi na akong binabangungot eh. Hindi lang ako. Maging si Carding. Nauhuli kong gising sa kalagitnaan ng gabi. Takot na takot tapos basang-basa ng pawis. Kawawa naman. Kinausap mo na ba? Minsan ko nang sinubukan eh, pero nagalit lang. Huwag ko daw siyang aalalahanin. Balot daw siya ng proteksyon. Ang intindihin ko raw ay ang pagbubuntis ko. Tama naman siya sa puntong intindihin mo ang pagbubuntis mo. Minsan ate iniisip ko, baka hindi na matino ang asawa ko eh. Sorry yung mga birada kasi parang ang layo na. Nag-aalala din nga ako eh. Hayaan mo, kakausapin ko siya para sa'yo. Basta sikapin mong kumalma. Hindi makapit yung dinadala mo. Baka malaglag pa. Ay naku, wag naman sana ate. Ang tagal naming hinintay ang magkaanak. Siya nga pala ate. Ano sa tingin mo? Totoo kaya ang kulam? Ay oo, totoo yan. Bakit? Pakiramdam mo ba? May nangungulam sa'yo? Ang totoo kasi niyan ate. Natatakot ako na baka kulamin kami o ipakulam nung si Thea. Teya? Yung nanay nung bata na namatay. Yung may bukol sa tuhod. Hayaan mo, titingnan ko. Kung may makita akong pangit sa baraha o sa vibrations ko, ipapaalam ko kagad sa inyo. Salamat ate. Dumating ang linggo ng palaspas. Kapag daka ay nagsimula na din ang aming pabasa ng pasyon. Pagpatak ng dilim, malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa unang araw ng aming pabasa.
May kasamang matatalim na kidlat at malakas na hangin. Tila ba hindi ayon ang panahon sa aming ginagawa. Ano ba namang panahon yan? Kay init kanina lang, tapos biglang ganitong panahon ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, ate. Titigil na yan mamaya. Bumulong na ako ng pangungusap sa pinapanginoon ng kidlat. Karding, natural na pangyayari yan. Hindi kailangan ng pangungusap para tumigil. Mag-uumpisa na po kayo? Ay opo, pwede na po. Sige po. May inihanda pong puto at sweet and sour fish ang hipag ko. Pati kape. Huwag po kayong mahihiyang kumuha. Ate, may nabanggit bang sama ng panahon sa radyo? Wala naman. Teka, titingnan ko lang ang mga bintana at baka tayo ay pinapasok na ng tubig ulan. Ano yun? Ang baho naman. Amoy bulok. Nag-umpisa ang pagkanta ng pasyon at pumasok ang malamig na hangin. Kasabay ng tila matamis na amoy. Hindi yung uri na mula sa bulaklak, kundi yung galing sa bulok na katawan ng daga na nabilad na sa init ng araw. Naramdaman ko ang umpisa ng pagbaliktad ng aking sikmura upang bumara lamang yon sa aking lalamunan na sinalubong ng iba yung kaba nang makakita ako ng pulang-pula na mga mata. Ay, naku! Nawala ng ilaw! Ilaw dito! May nakapasok yatang aso! Ngaungulo! Baka makakagat! Ha? Anong nangyari? Tulong! May kumakalagkat sa akin! Ate Corina! Karding! Tulungan niyo ako! Hinihila ako! Panginoon ko! Listen! Anong nangyari? Bakit ka nasa sahig? Tumayo ka dyan! Tayo! Ate, nakarinig ako ng mga ungol. Pagkatapos, biglang may umahil at bumangga sa binti ko. Nang matumba ako, may kumakalagkat sa akin. Hinga ka ng malalim. Makakasama sa'yo yan. Ano nangyayari dito? Ano nag-i-hysterical, Lisel? May kumaladkad sa asawa mo nang pansamantalang mawala ng ilaw. Sa tingin ko may nakapasok na aswang dito. Ate. Sinasabi mo ba na mahina ang gamot ko? Protektado ito ng dasal. Walang masamang makakapasok. Protektado ito. Dudurugin sila ni Apo. Tumatapak pa lang masamang elemento dito. Maaabo na agad. Tumigil ka na, Karding. Inuuna mo pa din ang kayabangan mo. Gayong hetong asawa mo at takot na takot na. Lisel, kaya mo bang tumayo? Opo, ate. Medyo nanginginig nga lang ang tuhod ko. Kumapit ka sa akin, ha? Pupunta tayo sa kwarto. Makakapagpahinga ka na. Ate, hindi ko po kayo mag-isa ngayon. Natatakot po ako. Sige, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwanan. Doon lang ako sa tabi mo. Kinabukasan ay naging ayos na din ang aking pakiramdam. Nagtiyaga sa akin si Ate Corina. Dinasahan niya ako ng pasyon. Sinabayan niya ng pabasa na dinig mula sa dasalan. Yon ang nagpakalma sa akin. Kinabukasan, isinama niya ako sa pamimili. Nalibang kami at medyo ginabi. Maliwanag ang daan. Ngunit may isang poste ang napundihan ng ilaw. Inakbayan ako ni Ate Corina at ipinakita na may dala siyang malaking flashlight.
Tchadan! Hayan, handa ako ha. Para tayong may sariling poste natin. Ay, grabe ate. Ang laki ng flashlight. Abot hanggang gulo ng daan. Ba ako pa? Kahit multo matatakot dito. Nagbaon din ako ng asin. Handa ang ate na ito, no? Swerte talaga kami ni Carding na ate ka namin. Paano na lang kung wala ka ate? Swerte ka din naman kay Carding. Mabait yun. Medyo nalalabuan lang siya sa ngayon. Konting pasensya pa sa kapatid ko, ha? Nag-aalala lang naman ako ate. Alam ko na magaling na manggagamot ang nanay niyo. Pero hindi si Carding ang nanay niyo. Iba ka din sa kanya. Totoong may galing ka ate. Hindi mo lang ipinagyayabang. Bakit ba dapat ipagyabang? Pwede ka namang tumulong ng tahimik lang. Di bali nga sana kung may gamit siya eh. Huwag na tayo maglokohan ate. Alam mo na walang gamit si Carding. Nasa isipan lang niyang lahat. Dinadaan lang niya sa forma at yabang ng mga tao. Magandang gabi sa inyong dalawa. Pero ano nga bang maganda sa gabi? Sa inyo siguro meron, sa akin wala. Wala na. Ikaw yung nanay ng bata? Yung may namamagang tuhod? Carl po ang pangalan niya. Ikaw din ang nagpadala noon sa aswang. Ibang klase ka pala talaga, no? Ibinulong ng gabay mo. Ate, Huwag kang matakot, Lisel. Hindi sila mananakit. Hmm? Paano ka nakasisiguro? May ASP ka? Paano kaya kung basta ko na lang kayong sugurin? Kung mananakit ka, kanina mo pa sinugod yung aswang na kasama mo na nakakubli sa dilim. ate, tumawag tayo ng saklolo. Pumanatag ka, Lisel. Bakit hindi mo sabihin ang pakay mo? Wow! Iba ka talaga. Iba ka nga. Totoong may gamit ka. Sana nakinig na lang ako nang sinabi mo na ipadoktor ko na ang anak ko. Ate, tinignan mo yung bata? Nakasalubong ko lang sila nung papasok sila sa bahay para magpagamot kay Carding. May nagbulong sa akin na natural na sakit ang iniinda ng bata, hindi espiritual. Oo, sana nakinig ako. Pero may kasalanan ka din. Dapat sinabi mo sa akin na walang gamit ang kapatid mo. Buhay pa sana ang anak ko. Sana hindi siya nagdusa. Desisyon niyo yun. Hindi ko sinasabi na walang kasalanan ng kapatid ko. Pero nabigyan ko kayo ng ayos na guidance. Pero mas pinili ninyo ang umasa sa pasabog ng mga deklarasyon ng kapatid ko. Pinigilan mo sana ako. Hinututan ako ng kapatid mo. 50,000? 20,000? Ilang 10,000 sa bawat pagkikita? Ano na pala ako? Nagdusa ang anak ko sa huling sandali niya. Namatay lang ang anak ko. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa anak mo. Pero alam mo walang mangyayaring maganda sa balak mo. Makuha mo man ang gusto mo, hindi na noon may babalik ang anak mo. Madali para sa'yong sabihin yan. Dahil hindi ikaw ang nawala ng anak. Hindi naman kita mapipigilan sa kung ano man ang binabalak mo. Pero isipin mo din ang kinabukasan mo. Bata ka pa. Hindi ang buhay sa bilibid ang buhay na nababagay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makukulong. Ipararanas ko siyang sakit na dinadanas ko. Ang mangulila sa isang tao na ano man ang gawin mo, hindi mo na makikita at makakausap pa. Ang amoy na yon. Heto ang inumin. Huminga ka ng dahan-dahan. Sa bahay na, baka balikan tayo ng aswang. Umalis na tayo rito. Walang silbi kung babalikan tayo. Para lang silang nagloloko. Uminom ka na muna. Paano mong nalaman na sa kanya galing ang aswang kagabi? Umugong ang kaliwang tenga ko. Ate, Naaamoy ko pati sa kanya ang masangsang na amoy na naiwan ng aswang kagabi. anong kinalaman ng pag-ugong ng tenga? Ang batang yon, kinain siya ng puot.
Sa ngayon, nangangaliwa ang dala niya. Sana'y malinawan siya. Iba ding maningil ang mga nangangaliwang gamit. Nang gabing yun, isang tagabasa ng pasyon ang napaslang ng aswang. Ayon sa deskripsyon noong kasama ng biktima, isang nilalang na may ubod ng habang buhok ang sumugod sa kanila. Mapula ang mata na animoy nagbabaga. Mabilis kumilos at may mahahabang kukuyon. Sa gitna ng pabasa at banta ng aswang, bumaha ng tao sa aming bahay. Nang hingi sila ng tulong kay Apo. Oo, protektado kayo. Basta manalig lang po kayo kay Apo. Ako pa. Pangalan ko pa lang, nanginginig ng mga demonyo. Walang-wala sa akin yung aswang. Wala po kayong dapat na ikatakot. May mumunti po kaming inihandang merienda para sa lahat. Mga empanada. Relyenong bangus po ang laman nun. Kaya pwede po ngayong mahal na araw. May barakong kape din po kami. Garding, mabuti pang sabihin mo na lang na wala kang alam sa mga aswang. At ano? Para mawala ang paghanga ng mga yan? Gulatan lang ang buhay. At ano bang pwedeng magawa ng aswang sa akin? Batuhin ko na kasi yun, patay na yun. Talaga bang hindi ka nag-iisip? Hindi ganun kadaling pumatay ng aswang. Kung pagbabato lang ng asin, edi sana wala nang namatay. Iba ako sa mga yon. May atardar ako. At nasa akin ang 7 arkanghel. Lulusawin ko ang aswang na yan. Ang tapang naman. Oo, ang galing-galing mo. Anong ginagawa ng babaeng to dito? Virgie! Palisin mo nga ang baliw na to. Anong habang sinabi mo sa akin noon? Oo. Nang binanggit ko ang nanay mo na magaling na manggagamot, sinabi mo na nalampasan mo ng kaalaman ng nanay mo. Totoo yun. Lagpas na ako sa langit. Nasa akin ang espada ni Miguel Arcangel. Maging sa kaibuturan ng impyerno ay napasok ko na. Hawak ko ang pangungusap na kaya magpasabog sa impyerno. Ipinagyabang mo din na nasa yung pangungusap na ibinulong ng Panginoon kay Lazaro. Pero ang pagalingin ng anak ko, hindi mo nagawa. Pwe! Kasalanan mo yun. Tingnan mo nga mga tao dito. Bilib lahat sa akin. Paano'y buo ang pananampalataya kay Apo? Hindi katulad mo, na hindi naniwala sa akin. Tapos nang mamatay ang anak mo, maninisi ka. Isa kang peke. Iniisip mo lang na magaling ka. Pero ang totoo, hindi ka naman talaga nakakagamot. Mukha kang pera. Swindler! Galit na ang gabay. Mahataw ka. Masahol ka pa sa peking ala sa bangketa. Apo? Pwe! Nang huling sabihin mo na mahataw ako, humataw pa lalong kabuhayan namin. Hindi ka totoo. Tandaan mong Martes Santo na ito. Hinding-hindi ka magkakaroon ng tahimik na gabi. Tingnan natin ang galing mo. Galingan mong paglaban sa aswang. Ipakita mo dyan sa mga nauuto mo na kaya mo nga. Huwag kang iiyak. Kinagabihan, nagpapahangin ako sa aming teres. Habang tuloy ang pabasa, isang aparisyon ang nakita ko. Nagsimula lang yon na parang may bumubulong. Hindi sa aking tenga, kundi sa aking isipan. Nang iligid ko ang aking paningin, isang malausok na figura ng isang bata na may wasak na tuhod ang lumutang papunta sa akin. Malamig na mga animoy kamay ang sumapo sa aking magkabilang pisngi. Lumuluha yun, humihingi ng tulong.
inquiry. Ate, anong nangyari? Kanina pa kita tinatawag. Mukhang nagkaroon ka ng dalaw. Dalaw? Anong natatandaan mo? Nagpapahangin ako. Tapos parang may tumatawag sa akin. Hindi sa tenga ko, kundi dito sa loob ng ulo ko. Kumusta ang pakiramdam ng kamay mo? Hindi ba namamanhid o nanlalamig? Ha? Ang kamay ko? Parang malaki ah. Kamay ko ba to? Lizel! Po, bakit ate? To lalaki. Mukhang nakatuwaan ka. Nasaniban ba ako? Hindi. Pero muntik na. Anong ginagawa mo dito ng mag-isa? Nagpapahangin lang. Habang may problema tayo, lalo at ito ang panahon na sinasabing naghihirap ang Panginoon. Mag-ingat ka. Maraming masamang elemento ang maglalakas loob na lumapit. Doble dapat ang ating pagkapit sa ating pananampalataya sa Kanya. Ate, si Carding. Puntahan natin. Anong nangyari? Anong ginagawa mo dyan sa sahig ng banyo? Ate, may nakita akong ason sa bintana ng banyo. Abuhin ng balat. Parang yung sa mga bangkay na nababad ng matagal sa tubig. Tapos nagalingasaw ang amoy bulok dito. Nanggagaling sa buhok. Amoy bulok na dugo. Pero, nasa second floor ang banyong to, Carding. Paanong... Hindi ko alam. Baka Diablo yun ang sinusubok ang galing ko. Hindi niya alam ang hinahamon niya. Tinatakot niya ako. Pues! Tama na yan. Tama ka na. Tumigil ka na. Ate, Ito ang huling babala ko sa'yo, Carding. Tama ka na. Hindi nakukuha sa pagyayabang ang espiritual. Masyado ka nang lumawig sa iyong pagkukunwari. anong pagkukunyari? Kinapitan ako, ate. Ako ang pinili. Ang daming naniniwala sa akin. Kayo ba ni nanay? Nakaranas na ilibre pa sa aeroplano? Ako! Kahit hanggang abroad, hinahangaan ako! Wala kang napagaling. Tinatakasan mo lang ang problema. Kaming mga kapatid mo ang umaayos. Anong sinasabi mo? Naiinggit ka sa akin, ano? Naiinggit ka? Dahil sa paghanga, pera, at katanyagan ko. Hindi ka makakatakbo sa mga kasinungalingan mo at pagkukunwari mo dahil ang ayaw mong harapin ang mga yon. Hindi lang ang mga Tolentino ang tinarantado mo. Wala akong tinatarantado. Kung hindi man tumalab sa kanilang panggagamot ko, hindi dahil hindi sila sumasampalataya kay Apo. Hinataw sila ng gabay. Galit na galit sa'yo ang anak ng pinsan natin. Pinaghahalikan mo ang asawa noong tao. Ang dahilan mo ay ipinasok mo ang kaluluwa ng Espiritu Santo sa katawan. Gusto niya mabuntis. Nagmabuting loob na ako. Pinalabas pa na ng mamanyak ako. Huh! Mabubulok ang matres ng sinungaling na yon. Ang anak ng kaibigan ni nanay, pinakialaman mo. Nagdunong-dunungan ka, sinabi mo na magaling na. Nang tanungin ka kung pwede nang itigil ang mga iniinom na gamot, sinabi mo oo. Kalaunan, namatay yung tao. Dahil yun ang sabi ng gabay. Hindi sila naniwala sa akin. Kaya sila hiniwalayan ng gabay. Eh di namatay. Kailan ka ba titino, ha? Wala kang gamit. Iniisip mo lang ang lahat. Mangilabot ka sa pinagsasasabi mo at magising ka na bago mahuli ang lahat. Hindi! Ayoko! Kung kayo ni nanay, bobo! Ako, hindi! Gagawin ko ito dahil may mga naniniwala sa akin. Makakalayas ka sa bahay ko kung ayaw mo ng sistema ko. Pasalamat ka at hindi ka hinahataw ng mga gabay ko. Binabastos mo si Apo! Ate, Diyos nang bahala sa'yo, Carding. Maglinaw sana ang isipan mo bago pa mahuli ang lahat. Gabi ng Huwebes Santo, umalis si Ate Corina. Hindi na siya nagpaalam kay Carding.
Nagbili na lang siya na mag-iingat kami. Ibinilin din niya sa akin na huwag papaliguin ng lampas 3:00 ng hapon ng Biyernes Santo si Carding. Bakit bawal maligo kapag nag-aalas 3 na ng hapon ng Biyernes Santo, ate? Dahil may dugo na ang tubig. Dahil patay na ang Panginoong Heso Kristo. Tanging mga may gamit espiritual lang ang maaaring maligo dahil sinusubok at binabasbasan ng gamit. Alam ba ni Carding yan? Ang tungkol sa pagligo ng 3:00 ng hapon? Hindi ko alam. Baka binasa niya ang aking libro na ipinamana pa ni nanay. Marahil ay alam niya. Sa ilang taon ng pagiging apo ni Carding, ngayon ko lang nalaman yan. At sa pagkakatanda ko, hindi niya yan alam. Hindi ko pa naman siya nakitang maligo ng ganong oras kapag Biyernes Santo. Bantayan mo na din. Nag-aalala ako kay Carding eh. At nag-aalala din ako dun sa nanay ng bata. Yung Teya. Oo, nalaman ko nung minsan ko siyang kinausap. Mabait siya, ate. Sobrang magmahal sa pamilya. Parang ikaw, ate. Kita naman ang sobrang pagmamahal niya sa pamilya niya eh. Alam ko din na mali si Carding. Pero sana maglinaw ang isip ng Teya. At sana'y maglinaw din ang isipan ni Carding. Ay siya, naiinip na yata yung driver. Diyan ka na, Lisel. Sisikapin ko na dumalaw sa Pasko ng pagkabuhay. Sige po, ate. Paano na kaya kami ngayon? Umalis na si ate. Lord, please, kayo na pong bahala sa amin ni Carding. Oh, ha? May tao ba dyan? Sa dasalan po ang pabasa. May inihanda po kaming merienda doon. Oh, ha? Ano itong nasa binti ko? Ha? Tulungan niyo ako! Carding! Banji, tulong! Lizelle! Anong... Lizelle! Habulin niyo, bilis! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo ako! Wag! Maawa ka sa akin! Parang awa mo na! Maawa ka! Please, wag! Wag! Wag kang manakit! Maawa ka! Parang awa mo na! Hindi kita sasaktan. Wala akong balak saktan ka. Kaya nga puro sa madamong lugar kita hinihigit. Anong... Sino ka? Siya si Ann, kaibigan ko. Hindi mo ako kaibigan, Teya. May kasunduan tayo. Kasunduan? Balak mo ba kaming ipapatay sa aswang? Kung posibleng mamatay sa takot ang asawa mo, bakit hindi? Pero masyadong madali naman ang kamatayan. Dapat sa asawa mo magdusa. Katulad ng ibinigay niyang pagdurusa sa mga niloko niya. Ako nang humihingi ng tawad sa kasalanan ng asawa ko. Patawad, Teya. Hindi nais ng asawa ko na makapatay ng tao. Hindi. Nanloloko siya ng mga tao. Nagsisinungaling siya. Pinalalabas niya na kaya niyang magpagaling. Hindi nais pumatay? Isa ka pa din no? Masahol ka pa sa mga konsentidor. Maawa ka, Teya. Buntis ako. Magkakapamilya na kami. Gusto kong lumaki ang mga anak ko na may kinikilalang tatay. Oh, buti pa sila. Magbubuo ng pamilya. Samantalang ang amin, wala na. Dahil sa hayop mong asawa. At dahil isa kang konsentidora. Kaya, hindi ka sagutan sa nangyaring maghiganti ka. Makapanakit ka man pabalik kay Carding. Hindi ka patatahimikin ang konsensya mo. Maniwala ka sa akin. Konsensya? Hindi ko gustong marinig ang salitang konsensya mula sa'yo. Dahil kayo ng asawa mo, wala nun. Maniwala ka. Hindi rin natatahimik si Carding. Ano mang uri ng pagtatago niya, hindi niya yun mailihim. Patuloy siyang binabangungot sa gabi ng mga kasalanan niya. Kung totoo man yan, dapat lang sa kanya yon. Pero hindi pa yun sapat. Dapat sa hayop mong asawa, magdusa ng sobra-sobra. May mga paparating na tao. Anong gusto mong gawin?
aalis na tayo. At ikaw, magkikita pa tayo. Sabihin mo sa asawa mo, magbago na siya. Dahil hindi ko siya tatantanan hanggat nakikita ko siyang nanghuhutot pa din ng tao. Listen, okay ka lang ba, ha? Nasaan ang impacto? Ituro mo! Ibabato ko siya pabalik sa impyerno! Karding, umuwi na tayo. Mag-usap tayo ng maayos. Nang walang initan ng ulo. Basta usap lang. Ano bang sinasabi mo, ha? Nag-uusap tayo dito. Ipinapaturo ko sa iyo ang... Karding, mag-usap tayo. Pwede ba? Utang na loob. Parang awa mo na makinig ka sa akin. Mag-usap tayo ng maayos. Okay, mag-uusap tayo. Oo, okay lang si Mrs. Babalik na tayo. Kaya mo bang tumayo? Bubuhatin na lang kita. Okay, bubuhatin na kita pa uwi. Uuwi na tayo. Manatili kayong alerto. Kapag nakita ninyong aswang, ituro niyo sa akin. Aabuhin ko! Nang makauwi kami, saktong tapos na ang pabasa. Nagpaalam na ang matatandang nagbasa ng pasyon. Hindi na din sila nagtagal pa sa bahay namin dahil magbibisita iglesia pa daw ang iba. Nang wala ng tao, pumunta na kami ni Karding sa aming silid. Kinausap ko siya ng masinsinan. Karding, pagod na ako sa nangyayari. Lizelle? Utang na loob, ha? Sagutin mo ako bilang ikaw. Bilang si Karding na pinakasalan ko. Hindi si Apo. Hindi ang tao na laging nang babanta kapag may karap ka na, hindi naniniwala sa'yo. Huwag kang magsabi ng gabay. Ikaw lang. Ano bang pinupunto mo, ha? Hanggang kailan, Karding? Hanggang kailan mo gagawin to? Hindi ko na kaya. Anong hindi mo kaya? Mahal man ang buhay natin. Ayaw mo ba nito? Hindi na ako naglalasing. Tumigil na ako sa pagsusugal. At hindi na ako ng bababae. Hinahangaan tayo. Kinakatakutan. Iginagalang. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Akala mo ba hindi ko alam? Nagabi-gabi, binabangungot ka. Hindi ka matahimik. Akala mo din ba? Hindi ko nahalata na kaya mo piniling magbakasyon ay dahil sa iniiwasan mo mga nagrereklamo? Lizelle, hindi yun ganon. Nagkakamali ka. Utang na loob, Karding. Kahit minsan lang sa buhay mo. Maging tapat ka sa 4 na sulok ng kwartong to. Maging tapat ka sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bulag lang ako sa pagmamahal ko sa'yo, Karding. Pero malinaw ang aking paningin at lalong hindi ako manhid. Ito lang ang meron ako, Lizelle. Kumpara sa iba naming kapatid na mababa ang tingin sa akin dahil simple lang ang naabot ko, eto ang bagay na wala sila. Mahal ka ng ate mo. Ni Ate Corina. Siya lang naman ang nag-iisang nagmamahal sa akin eh. Atid ko yun. Si ate na puro kapakanan lang namin ang iniisip. Pagaling siyang teacher at nakapag-abroad sana kung hindi niya kami pinili. Ginusto ni ate yon. Oo, ginusto niya. At dahil sa kagustuhan niyang yun na maalagaan kami, siya ang dumamay sa akin nang mapaaway ako. Buntis na siya noon. Nalaglag ang bata, gawa ko. Hiniwalayan din siya ng asawa niya, gawa noon. Sinabi naman ni ate sa'yo, di ba? Hindi niya iniinda yun. Hindi. Kung yun ngang babae na si Thea, halos maulo yun sa paggawala ng anak niya, si ate pa kaya? Na grabing magmahal sa pamilya? Dala ko yun dito. Dito! Dito! Shh! Karding,
Hindi ka sinisisi ni ate. Alam mo naman yun, di ba? Mas magiging madali pa sa aking tanggapin ng lahat kung sinisiman lang ako ni ate. Kahit gapurat. Pero hindi. Kahit kasalanan ko, hinikibo pa din niya ako. Patuloy niya akong sinuportahan. Yun si ate. Oo. Kahit na may gamit siya, at ang taas na nga alam niya, hindi niya ginantihan ang gagong asawa niya. Basta tinanggap na lang niya nang iwan siya ng hayop na yon. Karding, tularan mo na lang si ate. Hindi ko yun magagawa. Peke na kung peke. Eh ano? Hindi lang naman akong gumagawa ng ganito. Marami dyan. Eto lang ang meron ako. Tapos na ang usapang ito. Karding, marami kang meron. Hindi mo lang nakikita. Sana'y maunawaan mo yon bago pa mawala ang mga bagay na hindi mo pinapahalagahan. Dumating ang Biyernes Santo. Tahimik ang paligid. May ilang bisita ang dumating upang magdasal sa ipinatayong dasalan ni Karding. May mga nakita din akong dumadaan na naghahampas ng likod bilang sakripisyo. Pagpatak ng 3:00, nakita kong naghahanda na si Karding sa pagligo niya. Sinubukan ko siyang pigilan. Maliligo ka? Nakaligo ka na kanina. Aba, lahat ng may gamit ay naliligo ng 3:00 kapag Biyernes Santo. Pagbabasbas ako ng gamit ko. Karding, sapat na ang magdasal. Huwag mong hamunin ang panahon. Pagtigil ka nga. Patutunayan ko sa inyo ni ate na may gamit din ako. Lampas pa kina nanay at sa dala-dala ni ate. Bahala ka na nga. Lisel! Lisel, nasan ka? Ano tumahangos ka? Bakit? Ano yan? Anong nangyari sa balat mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bigla na lang nagtumuan ang mga yan. Habang naliligo ako, parang mamaso na hindi ko maintindihan. Pinutok ko ang isa. Tapos nagsabon ako ulit. Nang mamalayan ko, dumami na sa binti ko paakyat. Diyos ko, mahabagin. Meron na rin sa likuran mo. Maging sa batok mo. May mga nana. Ano nangyayari sa akin? Ano, Lisel? Nagtanong-tanong ako sa aming mga kapitbahay. Pinalabas ko na isang kakilala ang may kailangan ng panggamot. Pare-pareho sila ng sagot. Dalhin mo kay Apo. Isang alin na hindi ko kailanman nakitang pumunta sa amin ang nakausap ko. Itinuro niya ako sa matandang taga Rizal, isa ding manggagamot. Dinayo ko siya. Malayong malayo sa marangyang bahay namin ang tirahan niya. Sa sulat kong ito, hayaan niyong itago ko siya sa pangalang Gordon. Tao po! Tao po! Mang Gordon! Oh, magandang hapon sa'yo. Ano pong ate? Kayo po ba si Mang Gordon? Ako nga. Ano kailangan mo? Ay, maliliit pa ang mga manok ko. Mga bibilang ang pwede ngayon at ilang pabo. May nagturo sa akin sa lugar niyo. Aling Ibyang po ang pangalan niya. Ay, hindi ako gumagamot ng patay, ang Panginoon Iha. Kailangan po kayo ng asawa ko. Parang awan niyo na po. Parang awan niyo na po. Kumalma ka.
makakasama yan sa kambal na nasa sinapupunan mo. Po? Oh, ibinulong kasi ng aking mga gabay na ikaw daw ay may kambal. Parehas po kayo ng ate namin. Tuloy ka. Ay, magdidilim na. Masama sa buntis ang mahamugan. Salamat po. Pagpasyensahan mo na ang aking tahanan at maliit lang ito. Pero presko at malinis. Maganda nga po eh. Umupo ka. Mag-usap tayo. Makisuyo ako na isulat mo sa papel na ito ang buong binyagang pangalan ng iyong esposo at ang araw ng kapanganakan niya. Isama mo na din ang pangalan noong ate mo. Sige po. Heto po. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Bakit kung kailan mahal na araw at paggabi na saka ka humangos dito? Nang mag-aalas 3 ngayong hapon, nagpilit po na maligo ang asawa ko. Sinubukan ko po siyang pigilan, pero hindi po siya nakinig. Tapos ilang sandali pa, nakita ko po na puro pantal ng may nana ang buong katawan niya. Iha, ang pagliligo. Alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo ay masama. Dahil may dugo na ang tubig. Sapagkat patay ang Panginoong Hesukristo. Alam ko po yun. Sa mga may gamit, oo. Inasabi nila yan sa aming mga albularyo, manggagamot. Panahon niya ng pagbabasbas ng gabi. Sa mga mangkukulam, iwas sila dyan dahil nga sa dugo ni Kristo. Pero sa mga normal na tao, okay lang ang maligo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang asawa mong ito ay walang gamit base sa bulong ng aking mga gabay. Ngunit ang babae na ito na nagngangalang Corina, mataas ang dala. Hindi basta gamit ang inaalagaan nito. Ano pong gamit ni ate? Sa pinayagan na makita ng aking mga kamay, dala ng babaeng ito ang gayuman ni Magdalena at ang espada ng kanang kamay ng Panginoon. May itinanim din sa kanya mula pagkasilang. Kung ganon, pwede po pala siyang manggamot? Ikamamatay ng isang ito ang manggamot. Mahina ang puso nito, maging ang katawan. Abay, sabi nitong mga gabay ko, ay inihiling lang daw ito ng ina niya sa mahal na birhe. Tama po lahat ng sinabi niyo. Yan din po ang kwento ng mga biyanin ko ng buhay pa sila. Pero itong asawa mo, Mang Gordon, naglaro ng doktor-doktora ng asawa mo, ano? Sinabi ko ang lahat-lahat kay Mang Gordon. Wala akong itinago. Maging ang aswang na nanggugulo sa amin. Matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay saglit niya akong iniwan. Napansin ko na inabot na pala ako ng gabi. Pagbalik niya, inabutan niya ako ng ilang dahon. Ang ilan ay kilala ko, tulad ng dahon ng kakwate, bayabas at malunggay. Ang iba, hindi ko na alam. Pag-uwi mo sa inyo ay dikdikin mo ang mga dahon na yan. Pino, pagkatapos ay katasin mo. Ang katas na makukuha mo, ang siya mong ipahid sa mga sugat ng asawa mo. Habang nagdadasal ka ng sumasampalataya. sige po. Kapag napahiran mo na ang lahat ng sugat, ang sapal ng mga dahon na yan, ang siya mong itapal sa lahat ng nana. May awa ang Diyos at gagaling ang asawa mo. Sana nga po. Pagdasalin mo din ng pagsisisi ang asawa mo habang nilalagyan mo siya ng mga halamang gamot. Pagsisisi, yun pong nasa umpisa ng rosaryo. Oo, yun nga. Alam mo,
Yan namang kulam ay hindi tumatalab, lalo at wala ka namang ginawang masama. Ngunit kung may mabigat kang atraso, isipin ka lang ng nangungulam sa iyo. Tatalab at tatalab yun. Pero, paano po yung mga nakakatuwaan? Hindi po ba kadalasan wala pong kasalanan ng mga yon? Oo. Pero ang mga ganoon ay tumatawag na sa demonyo. Hindi na yung basta nangangaliwa, kundi nangingilalim na. Simpleng bakas o buhok na nalaglag mula sa iyo ay sapat na para salbahin ka. Nakakatakot naman. Oo, sadyang nakakatakot ang espiritual. Akala ng iba ay simpleng bagay lang iyo. Mang Gordon, heto pang munting halaga, pang tulong po. Pakisabi na rin po sa gabay nyo. Sorry po sa kakaunting perang dala ko. Hindi po kasi ako nakapaghanda. Hindi ako tumatanggap ng pera. Masama yan sa gamit. Baka mahataw ako. Alam ko po, kusa ko po ito. Kapag ipinilit mo yan, wag na wag ka nang tatapak dito. Sorry po, hindi ko po gustong galitin kayo. Hindi naman ako galit. Ayoko lang na inaakala na nagpapabayad ako. Binsang kuyang ginawa. Nahaplit ako. Paggising ko ng umaga puro pa sa ako. Tapos ang sakit ng katawan ko. Diyos ko po. At saka, humihina ang gamit ng nagpapabayad. Nagtatampo ang mga gabay. At ang mga tumutulong. Kailangan ng hindi iikli sa 6 na buwan na pagsisilbi para makabalik. Matapos ang aming paalamanan, nag-iwan na lang ako ng 50 sa hulugan ng bayad sa kandila. Malugod na nagpasalamat sa akin si Mang Gordon. Paalis na ako ay humabol pa siya. Binilinan ako na magmadali. Sabay abot ng lalagyang puno ng asin. Baka daw aking kailanganin. At hindi nga siya nagkamali. Karding, nandito na ako. Nasaan ka? Nasaan ka, Karding? Tulong! Rizal! Tumawag ka ng tulong! Karding! Diyos ko po! Ano? Lumayo ka, Lizelle. Magtawag ka ng tulong. Umalis ka dito. Ann! Umalis ka! Parang awa mo na! Alam kong hindi ka masama. Maawa ka sa asawa ko! Parang awa mo na! Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon! Bitiwan mo ang asawa ko! Mapipilitan ako na saktan ka! Bitiwan mo si Karding! Sorry, Ann. Ayaw kitang saktan. Pero... Lizelle! Nasaktan ka ba? Karding, hindi naman eh. Ikaw ba? Mabubuhay pa naman ako. Medyo masakit lang ang leg ko. At parang ramdam ko ba din ang buhok nung aswang sa ilong ko. Buti na lang talaga dumating ka. Maupo tayo. Saan ka galing? Naghanap ako ng gamot mo para din sa mga sugat mo. Oh, may alam ka din? Dumayo ako sa Rizal, sa isang manggagamot doon. Ano? Bakit ka lumapit sa ibang manggagamot? Hindi mo lang ako inisip. Ano na lang sasabihin ng iba? Hindi ako magaling. Na sarili kong sugat, hindi ko magamot. Yan pa talagang sinasabi mo? Na hindi mo malang inalalang nararamdaman ko? Karding, alalang-alala ako sa'yo. Tapos kayabangan mo pa rin ang inaalala mo? Muntik ka na nga mamatay, hindi ka pa nagbabago. Itong pinag-iinitan mo na ginagawa ko, ito ang nagbibigay ng halaga sa pagkatao ko. Buti ka anak, mayaman ako. Ano ako? Si Karding ka! 40 ka na.
Hindi ka na bata para magsumpong at magpantasya na may gamit ka. Kailan ka pa magmamature? Hirap na ako manawain ka! Ayun! Hindi pagmamahal, kundi pakikisama! Yun ba? Sukang-suka ka sa banu mo na asawa. Hindi walayan mo na ako. Ayawan mo na din ako. Wala akong silbi. Si Billy lang ang silbi. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Pero hindi ikaw ang Karding na nakilala ko. Mas mabuting maalala mo kung sino ka. Kung ano ka. Heto ang mga halamang gamot. Kinuha ko yan para sa'yo. Nandyan din kung paano gamitin. Hindi mo na kita gusto makausap. Ngunit pagdating ng hating gabi, nagsimulang magsuka si Carding. Noong una, akala ko'y nakakain lang siya ng masama o baka dahil sa pinipigil niyang takot mula sa engkwentro niya sa aswang. Pero nang sa pangatlong pagsuka niya, ay may bulati ng kasama. Alam kong hindi na yun normal na pagsusuka. Ayaw ko man siyang kibuin, ay agad kong hinawakan ang dalawa niyang kamay at pinagpantay ang magkabilang hinliliit. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko kung may galaw ka. Ano namang alam mo? Sigurado akong iba sa alam mo. Huwag kang mag-alala. Turo ito ni Ate Corina. Bakit mo hinihipan ng palad ko? Anong ibinuga mo, ha? Nagdasal ako ng sumasampalataya. Hiniling ko na mawala ang bati mo. Hinipan ko pa ng krus ang palad mo. Kung hindi, Nababarang ka. At hindi lang simpleng dasal ang makakagamot sa'yo. mababaldo ang sino mang sumanggi sa akin. Nasa poder ko si Anghel Arkanghel. Uod! Ano ba yan? Mamatay na ako, Lizelle. Ayoko pang mamatay. Ayoko ba? Ano nangyayari? Diyos ko po. Dugo. Sumuka ako ng dugo. Iligtas niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Ang gusto, nagbalik. Tulungan niyo po kami. Diyos sa mabagin. Mga sa langit, tulong po! Tulong! Okay lang ba kayo? Ate! Hala, umiyak na. Ano kayo mga batang maliit? Kalma na kayo. Nailigtas na kayo ni ate. Ate, naglura ka ng dugo. Okay lang ako. Napagod lang. Mamamatay na ako, ate. He, magtigil ka. Hayan at humihinga ka pa. Magagamot ka pa. Ate, may nakilala akong albularyo. Siya tayo na. Puntahan natin. May tila akong sasakyan. Ang takot mula sa aming muntika ng pagkamatay ay napalitan ng kapanatagan sa pagdating ni Ate Corina. Panay pa din ang suka ni Carding habang nasa biyahe kami. Pero nililibang namin siya ni Ate sa kwentuhan.
mabuti naman. Puntahan natin. Anong pangalan? Taga saan? Sa Rizal, Mang Gordon ang pangalan. Siya? Kilala mo? Naririnig ko lang ang pangalan. Balita na anak yun ang manggagamot na taga dun sila sa Rizal. Kilala ang tatay niya na nagbabalik ng mga sumala na buto o kaya ay pag-aayos ng bali. Yung may kahon. Tapos may bumababang placeholder na ubod na liwanag. Ang tunog eh. Ang kulit mo din noon eh. Sinabi nang wag mo daw silipin, hindi ka pa din sumunod. Buti nga, hindi ka nabaliw. Yan yung sinabi sa akin ng manggagamot eh. Karding, Ate, Lisel, malapit na ba tayo? haya na ate. Sabi ng mga gabay, may darating akong mga bisita ngayong gabi. Kayo pala, Baka po pwede nyo kaming matulungan. aba, malala na yan. Grabing galit naman yan kung pati ang mga butete ay isinama na. Mabuti pa ay pumasok na tayo sa loob. Maumpisahan na ang panggagamot. Iupo niyo siya dito. parang may nagagalawang sa tiyan ko. Mayroon talaga yan. Pero yan ay titigil kapag nakontra na natin ang nambabarang sa iyo. Sinong pwedeng magdasal sa kandila habang kinokontra ko ang barang? Ako na. Kaya ko. Oh, heto. Dasalan mo ng Gloria Patri. Huwag mapuputol. Kung di ay babalikan tayo ng barang. Nag-umpisa ang panggagamot. Sa una, mga dasal lang ni Ate Corina at mga bulong na Latin ni Mang Gordon ang maririnig. Pero hindi naglaon. Nagsimula ng dumaing ng sakit ng katawan si Carding. Panay ang hiyaw niya sa tuwing didikitan siya ng mga medalyon. Hanggang sa may inilabas na maliit na sobre si Ate Corina. Inabot niya yon kay Mang Gordon. Walang salitang ipinatong yon ni Mang Gordon kay Carding. Ako sinusulog! Anong pangalan mo? Ako si Carding! Sino ka ba? Sino ka sabi? Ha? Ako si Taya Tolentino! Nanay ni Carl! Napinagpay ng hayop na uwad na manggagamot na si Carding! Bakit mo binabarang ang lalaki ito, ha? Bakit? Gusto ko siyang magdusa! Gusto ko siyang parusahan! Masama ang mabarang. Isinusumpa ng Diyos ang gumagamit ng pambabarang. Wala akong pakialam! Ang init! Alisin niyo ito! Alisin niyo! Hindi. Ikaw ang bumitaw. Ayoko! Listen, kunin mo yung tanglad. Bilutin mo ang 3 dahon at isumo mo kay Carding. Opo, ano pong nangyayari? Galit ang mga mambabarang dyan. Corina, itirik mo na yung kandila at tulungan mo si Lisel na ipalibot sa katawan ni Carding ang mga makabuhay. Anong amoy yun? Kapag galing sa masamang puwersa ang espiritual na kakayanan, nangangamoy bulok na laman o di kaya ay asopre. Kung sa engkanto naman, asopre na may amoy insenso o di kaya ay halamang gamot at insenso. Corina! Ililigtas mo ba ang kapatid kong uwan na manggagamot?
mo ang sarili mo? Pipiliin mo bang mamatay para sa kanya? Corina, huwag ka magpapadala. Hindi kakayanin ng katawan mo. Anong silbi ko bilang ate kung hindi ko po matutulungan ng kapatid ko? Alam mo ba kung bakit may mahal na araw, ha? Yun ay ang paggunita sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Isinakripisyo niya ang kanyang anak upang iligtas tayo. Hindi ako takot sa kamatayan kumpara sa pamilya ko. Corina, sa oras na idura mo yan, alam mo may balik yan. Lalo't itong kapatid mo ay may mabigat ding kasalanan. Sa ngalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa Diyos anak na siyang tumubos sa atin at ng Diyos Espiritu Santo, ibinabalik ko sa iyo ang pambabarang mo. Itinataya ko ang aking buhay. Nagsusunog ako! Nagsusunog ako! Hindi! Lumayo kayo! Lumayo kayo! Garding! Garding, gising! Bumalik ka sa amin! Ate, may mali na siya. May mali na siya. Ate? Ate? Ate Corina! Nawalan lang siya ng balay. Pero, ang dami pong dugo. Kaya ate po ba galing ito? Malakas ang gamit niyang dala. Mas malakas pa sa akin. Pero sadyang mahina ang katawan niya. Malalaman natin kung anong uri ng singil ang nangyari. Kahit po mabuti ang ginawa. Ito ang katotohanan ng espiritual. Gumawa ka ng kamutihan, sa sarili mo ang singil. Gumawa ka ng kasamaan. Sa mga taong mahal mo sa buhay ang singil. Pumutok ang bukang liwayway ng Sabado de Gloria na magaling na si Carding at lumpo na si Ate Corina. Mabigat ang naging singil dahil sinambot din niya ang hataw na para sana sa kapalaluan ni Carding sa pagkukunwaring manggagamot at panluloko ng tao. Si Mang Gordon na ang pumulso kung kumusta na ang nambarang sa amin. Buhay pa si Thea. Ito ang isang pita mo, Corina. Salamat po. Maaari po ba akong makisuyo? Ano yun? Hindi ko na po muna kaya na pumulsong. Maaari po bang malaman kung ano nangyari dun sa nambarang? Sabi ng gabay ko, buhay pa siya. Pero matindi ang naging hataw niya. Ganun po ba? Hindi maglalaon at magkikita kayo. Ibang klase ang gamit mo. Hindi niya patatahimikin ang nakagalit ninyo hanggat hindi humaharap sa inyo at humihingi ng tawad. Gusto ko lang naman siyang makita. Baka pag-uwi ninyo ay nandoon na yun. Baka lang, hindi ako kasing taas ng dala mo, Corina. Nakakapanghinayang lang na mahina ang katawang lupang. Walang nakakapanghinayang sa buhay na inilaan mo sa pagmamahal ng pamilya. Sumapit ang Pasko ng pagkabuhay. Naghanda kami para sa mga naniniwala kay Carding. Doon humingi ng tawad si Carding sa mga tao. Sinabi niyang hindi na siya manggagamot. Oo, hindi pa din siya umamin na wala siyang gamit. Pero matagal siyang nangumpisal sa pari. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagkaroon kami ng bisita. Si Thea.
Ibang-iba ang itsura niya sa nakasanayan namin. Ate Corina, may bisita raw tayo. Tayo na. Kausapin natin. Karding, halika na. Ito na ako ngayon. Baldado na. Tabingi pang mukha. Dinadialysis na din ako. Ikinalulungkot ko na malaman ang nangyari sa'yo. Nga ba? Oo, syempre. Pinaalalahanan mo na ako. Pero hindi ako nakinig. Ibang klase din ang gamit mo. Hindi ako napanatak hanggat hindi ako nagpapakita sa inyo. Pasensya ka na. Gusto kasi kitang makausap. Tungkol saan? Ang kaibigan mong si Ann. Ang hamok. Tinupad ko ang hiling niya. Ang magkaroon ng katahimikan. Salamat ha. Naghihirap ba siya? Hindi. Isang saksak lang. Natapos na ang lahat. Ipinangako ko yun sa kanya. Kaya siya pumayag na guluhin kayo. Alam ko. Siyempre, para sa mga totoong may gabay. Nakikita ninyo mga bagay na gano'n. May nagbubulong din sa inyo. Ang hindi ko alam, bakit niya gustong tapusin ang buhay niya? Napakabata pa niya. Bata mo lang, wala pang 30. Gawa ng fiancé niya. Napatay niya yon nang magbagong anyo siya. Dahil panahon na para lumabas ang pagiging aso niya. Nawalan siya ng dahilan para mabuhay. Pagmamahal. Oo, pagmamahal. Katulad lang din ng sa atin. Hindi ako hihingi ng tawad sa ginawa ko. Hindi ko naman inaasahan na hihingi ka ng tawad. Sa Diyos ka na lang humingi noon. Sa Kanya lang. Bakit? Bakit hindi ka manggamot? Kung may ganon kang kakayanan. Bakit ayaw mo? Dahil sa kadamutan ko. Alam mo ba, minsan, ang kadamutan ay tanda din ng pagmamahal. Ipinagdamot ko ang aking kakayanan dahil mahina ang katawan ko. Pagdadamot. Pagdadamot yon. Ano ka? Santa? Pagdadamot yun. At malayo sa pagiging santang dahilan ko. Gusto kong makasama ng matagal ang pamilya ko. Ang makita ko sila araw-araw. Iikli ang buhay ko kung tutulong ako sa iba. Hindi ba't pagdadamot yun? Nandito na siya. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako o tatanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. Pero buong kababaang loob akong humihingi ng tawad sa nangyari sa anak mo. Yun lang naman ang hinihingi ko. Anak, humingi na siya ng tawad. Humingi na siya ng tawad.
Ibinenta na namin ang lupa namin sa lugar na yon. Lumipat na lang kami sa Rizal. May magandang lupa na itinuro sa amin si Mang Gordon. Kapiling namin si Ate Corina na natutong mag-online teacher noong nagka-COVID lockdown. Minsan, nagbabasa siya ng baraha at ng palad para sa mga naghahanap ng tulong niya. Kamakailan lang ay umuwi na siya sa tahanan ng Poong May Kapal. Si Carding, inilaan niya ang buhay niya sa simbahan. Isa na siyang lay minister sa isang simbahan sa Rizal. At ako, heto, nag-aaral ng catechism at nagtuturo sa mga out-of-school youth. Isang NGO ang nag-hire sa akin. Ngayong panahon ng mahal na araw, maging mas matibay sana ang ating pananalig sa Kanya. Wala yan sa relihiyon. Ang mahalaga ay palagi mong binibigyang pugay ang pangalan niya sa iyong mga gawa, salita at pananampalataya. Hindi magmamaliw ang pagmamahal sa Diyos at pamilya, Lisel.